No internet connection. Clueless ka, hindi mo alam ang gagawin. Ang alam mo lang ay ito. Alamin natin ang light indicators ng modem at ano ang kinalaman nito sa internet connection mo. Ito ang PLDT Gateway. What? Okay. Gateway communicates with your internet service provider and then distributes the translate digital signals to your devices. So ito ang typical na modem nyo. Ito ay pwede lang i-connect gamit ang cable papunta sa computer o router, pero wala itong kakayahang magbigay ng wireless connection. Habang ang router naman ay aasa sa modem para magkaroon ng connection at ma-distribute ang internet signal sa iba pang devices gaya ng computer, laptop, or wireless gadget like cellphones. So kapag pinagsama mo ang modem at router, ay magiging gateway ito. Ngayong alam mo na, pag-usapan na natin yung light indicator ng modem. Umpisa natin sa power light. Kung steady yan or solid green, ibig sabihin normal light lang yan at walang dapat ikabahala. Pero kung red light or blinking green, siguradong gateway malfunction na yan. So kailangan nyo gawin itong mga next na troubleshooting steps. Subukan nyo munang i-off ang gateway ng 1 minuto at iton. Number 2, hard reset. Number 3, isaksak direkta sa power outlet ng gateway. Sa nagtatanong paano i-hard reset ang gateway, sa likod ng gateway, may makikita kayong maliit na butas doon. Yan po sa diagram. Then kailangan nyo ng pin o maliit na panusok para may reset yan. So pipindutin nyo yan gamit yung pin for 10 seconds and then automatically magre-reset po yung modem or yung gateway. So after ng hard reset, kung blinking green pa rin yung power or red yung power light, kailangan tawag na po kayo sa 171 gamit ang inyong smart number para manghingi ng modem replacement. For first time replacement, alam ko libre lang naman yan. Pero kapag parang pangalawang replacement na yan, you have to pay for the gateway. Next light is the PON light. Ang PON ay ang Passive Optical Network. Working ang internet nyo kung steady green ang PON light nyo. Pero kapag blinking green o kaya blinking or steady red, ibig sabihin may problema ang patch cord or network infrastructure. Ito po ang patch cord na tinutukoy ko. Make sure lang na nakakonect siya ng maayos sa ilalim ng modem. Pero kung after restarting pero blinking pa rin, you have to call 171 ng PLDT using your smart mobile number para mabigyan kayo ng instruction kung ano pa yung dapat gawin. Usually, baka magpadala na ng technician yan. Next naman natin pag-uusapan ay ang lost light at ang internet light. Now, ito pong lagi niyong tatandaan. Dalawa lang ang ilaw ng lost light natin. It's either off or blinking red. By the way, ang LOS, ang meaning niya is loss of signal. So kung naka-off siya, ibig sabihin working ang internet nyo. Pero kapag blinking red yan, meaning may problema malamang doon sa patch cord or as PON is network infrastructure or yung mga boxes outside po sa bahay natin or kung nakatira kayo sa condominium, may mga boxes po dyan na kinakabit sa building nyo mismo. So here are the following troubleshooting steps. Number 1, power cycle mo yung gateway. Number 2, hard reset. Number 3, kung ayaw pa rin talaga, check nyo muna yung mga patch cord or check pala yung patch cord if connected properly. Kung wala pa rin, you have to call 171 again. Probably, magdi-dispatch sila ng technician sa labas or pwede rin dun sa loob na mismo ng bahay nyo. Kasi it's either the lines inside your house or dun sa lines outside your house or your building. Marahil tatanungin niyo ako bakit pinagsama ko ang LOS at internet light. Kasi ganito yan, kapag off po ang light ni LOS, dapat steady green si internet, which means working po yung internet service natin. Pero kung blinking or steady red ang LOS light natin, mangyayari niyan is naka-off po yung internet light and down po yung service. Next naman po natin ay ang Ethernet light. Remember, all LAN 1, 2, 3, and 4 lights are all Ethernet lights.
So kung may i-connect kayo na isang computer or laptop direkta sa gateway gamit ang Ethernet cable, dapat blinking green ang Ethernet light. Example, so kapag kinonek mo sa LAN 1 ang iyong PC gamit ang Ethernet cable, dapat umiilaw ang LAN 1. Ito ang example ng Ethernet cable o RJ45. At ganito po ang pag-connect ng Ethernet cable from the gateway papunta sa laptop or your PC. So syempre kung PC ang gamit mo na walang Wi-Fi capability, kailangan hardwired o direkta ang connection mo sa gateway. Pero paano kung wala kang connection sa internet dahil off ang Ethernet light mo? Ito ang mga troubleshooting steps na gagawin mo. So ito, una, make sure that both PC and gateway ay naka-turn on. Number 2, switch the ends of the Ethernet cable. Number 3, power cycle o turn off muna at i-on natin yung modem. Pero kung parehas yun hindi nag-work, ibig sabihin busted yung Ethernet cable na gamit mo. Next light is ang phone light. Remember, kapag wala po kayong dial tone sa phone ninyo, meaning no internet yan, at ang phone light ay either naka-off, blinking, or steady red. So here are the troubleshooting steps. Una, try nyo munang i-off at i-on yung modem or yung gateway. Number 2, check nyo yung phone cable kung nakakonect siya properly from the gateway going to the telephone device. Kung wala, you have to call 171 for a possible dispatch ng technician. Ang last two lights natin ay ang 2.4G at ang 5G. Remember, 2.4G at 5G ay parehas na wireless light or wireless connection. Ang tanong, bakit hindi na lang wireless light? Sa pagkakaalam ko kasi, iba-iba kasi ang mga cellphones or wireless devices natin. Yung iba, yung ibang wireless devices walang 5G capability. Kaya syempre, dun lang sila sa 2.4G. Ganun. At syempre nga pala, dapat yung 2.G light at 5G light is dapat blinking green or solid green para masabi na may wireless connection kayo. So here are the troubleshooting steps kung parehas na naka-off yung dalawang wireless light nyo o yung isa sa kanila. Una, power cycle the gateway. Okay, same as the other troubleshooting steps. Number 2, hard reset. So kung hindi pa rin nag-work yon, tawag po kayo ng 171 para mabigyan kayo ng guidance kung need ba ng technician or a possible gateway replacement. So thank you guys sa panonood. Kung may tanong po kayo about our how-to about light indicators ng gateway, paki-comment na lang sa comment section and I will answer it. Also don't forget to like and subscribe na din po. Bye!